Mas malaki ang sumunod na shipment. 1,000 pares na. Mga kasama, isapat magdaragdag na ako ng sweldo. Kung magpapatuloy tayo'y tatanggap na kayo ng allowance. Pangako ni Loren na sinugundahan naman ni Roma. Magandang incentives kaya ang mga manggagawa nila'y masasaya. Sa ngayon ay nagpapasubcontract na sila. Ma'am Loren, Ma'am Roma, bakit hindi pa tayo kumuha ng 2 tao para mamahala sa quality control natin? Kayo na nga ang namumuhunan at sa management, kayo pa rin ang control ng ating mga produkto. Hindi na ba kayo napapagod? Kaya pa namin, Pete. Kung ikaw nga nagmamanage na rito sa ating paggawaan, ikaw pa rin ang nag-aasikaso sa pagkuha ng mga mahuhusay na nagpapasubcontract. Kaya mo, bakit kami hindi? Pabayaan mo, sambit naman ni Loren. Sa sandaling kaya na nating madagdag ang tauhan, iyan ang uunahin natin. Basta iyong mapagkakatiwalaan ang ating kukunin. Tandaan mo na sa kontrata na ang gasto sa pagbabalik ng mga rejects ay sa atin manggagaling. Kaya dapat tayong maging maingat. Mabuti na lamang at sa unang shipment natin ay walang na-reject. Kaya nga, Pete, ayaw namin ni Loren na hindi kami ang titingin sa ating quality. May tendency ang iba na maging lax sa trabaho. Tayo rin ang lugi. Kaunting tiyaga para masarap ang nilaga. Nagtatawang pagdaragdag ni Roma. Sa pagdaraan ng mga araw, buwan ay nasasanay na ng husto ang magkaibigan. Ang kanilang panahon halos ay sa show business na nila nakatuon, na para sa kanilang magkaibigan ay natural lamang. Kaya nagulat sila nang isang gabi magulantang na lamang sila sa sunod-sunod na pagtunog ng buzzer sa pinto. Ako na ang titingin, Loren. Patamad, inis na bumangon si Roma. Inapuhap ang tsinelas sa ibaba ng kama. Dinampot ang kanyang house robe at isinuot. Sige ang pagring, sunod-sunod. Halatang inip na ang nasa labas. Nariyan na! Naiinis na sigaw ni Roma. Saka nagmamadaling lumabas. Binuksan ang pinto at nagitla siya. Patuloyin mo ako, Roma. Pagaralgal ang pagsasalita. Art? Anong ginagawa mo rito? 10 oras ng gabi. Paraan. At marahas na hinawi ni Art ang dalaga. Lumabas na rin pala si Loren at napatda siya sa nakitang bisita ng kaibigan. Tinutulungang maiupo sa sofa ni Roma ang boyfriend nito. Napansin siya ng binata. Magandang gabi, Loren. Pasensya ka na. Makikipagtuos lamang ako dito sa mahal ko. Pangisi at pabulol ang pagsasalita. Magandang gabi rin, Art. Lasing ka? Teka, mag-iinit ako ng tubig. Saka maglalabas ako ng kape. At tumalikod na siya para mag-init ng tubig. Habang nagpapainit ng tubig ay nag-aalala si Loren. Bakit ganon si Art? Hindi ito lasinggo. Mabait ito at mahal na mahal ang kanyang kaibigan. Magta3 taon na nga silang engaged at laging pinopostpone ni Roma ang kasal ay hindi pa rin ito nagrereklamo. That's it? Napalakas na sambit ni Loren. Baka iyon ang dahilan ng paglalasing. Nako, napalulong na si Roma sa negosyo at alam kong kulang na ng panahon siya para kay Art. Nagtimpla ng kape, walang gatas. Naglagay ng mainit na tubig sa palangganita. Inilagay sa isang malaking tray at pumasok na. Para mawala kahit paano ang pagkalasing ni Art, naratnan niyang nagtatalo ang dalawa. Tumigil si Art nang makita siya. Sa kabila ng kalasingan ay nananatili pa rin ang pagmaginoon nito. Inilipag niya sa mesita ang tray. Roma, punasan mo muna siya para mawala ang hilo. Saka itong kape, ipainom mo agad habang mainit. At iiwan ko na kayo, pero kung gusto ninyong ipaghanda ko kayo ng snack, ako nang bahala, Loren. Kung magutom ito ako ang maghahanda. Doon na kami sa kitchen. Iniwan na niya ang dalawa. Nahiga na siya. Dala siguro ng pagod ay muling nakatulog. Kung gaano katagal na nag-usap ang dalawa ay hindi niya alam. Naalimpungatan lamang siya sa impit na mga hikbi ng katabi. Roma, bakit?
Nagbangon siya. Naupo at dinukwang ang kaibigan na nakatalikod sa kanya. Si Art, Loren, break na kami. Saka lumalim lalo ang paghikbi. Ano? At bakit kayo nag-break? Ano ba ang problema? Sa halip na magpaliwanag ay lalong nag-umiyak ang dalaga. Umaalog ang mga balikat. Hindi masawata ni Loren. Nagpipilit magsalita ay hindi naman maintindihan niya. Teka, ikukuha kita ng tubig. Saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Sinasaliksik ang isip sa maaaring maging dahilan pa ng pagbe-break. Pero talagang kulang ng panahon si Roma para kay Art lamang ang kanyang naisip na dahilan. Medyo payapa na si Roma nang magbalik si Loren ng kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama. Pilit na ibangon ang kaibigan. Oh, uminom ka na Roma para magluwag ang dibdib mo. Nagbigay naman si Roma. Uminom. Saka muling iniabot ang baso kay Loren. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago muling hinarap si Roma. Ngayon, handa ka na bang makipag-usap sa akin? Dahil hindi kita titigilan hanggang hindi mo sinasabi ang dahilan. Nakakalungkot namang sa haba ng panahon ng engagement ninyo'y magkahiwalay din kayo. Sa sinabi ni Loren ay muli na namang bumalong ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Ay nako, hindi maidaraan ang anumang problema sa iyak. Hala, usayin mo yung sarili mo at gusto kong malaman. Baka pwede pa nating arigluhin ang lahat. Hindi na Loren, pinamili na niya ako. Ang negosyo na kumakain lahat ng atensyon ko o siya. At pag pinili ko siya, insigida raw ay papakasal kami. Kung maaari ay bukas na. Ganon? Hindi ba masyado namang unreasonable ang hiling niyang iyon? Iyan din mismo ang sinabi ko sa kanya na kung anuman ang ginagawa ko ay para rin sa future namin. Nagpapahid ng muka si Roma. Ano ang nangyari? Dahil sa pagiging unreasonable niya ipinili ko ang negosyo natin. Dahil sandali raw na pakasal ako sa kanya ay titigil na lahat ang kalayaan kong tinatamasa ngayon. Pababayaran na niya ang susyo ko sa iyo at mamumuhay kami na siya ang padre di pamilya. Kaya naman pala, sabi ni Loren. Ano pa? Nako, hindi ko kailangan ang lalaking diktador at sobrang bloated ang ego. Mataas pa hanggang langit ang pride. Pero Roma, baka dahil lang naman sa kalasingan niya kaya nagsalita si Art ng ganoon. Ewan ko sa kanya. Bibigyan ko siya ng 3 araw para mag-isip at makipag-usap ulit sa akin. Pag hindi siya dumating, tapos na siya. Wala na talaga kami. Kakausapin ko siya. Ipapaliwanag ko ang... Biglang bangon si Roma. Loren, wag mong magawa-gawa yan. Magkakagalit tayo. Pero, wag please. Mangako ka Loren. I have my reason. Bakit ayoko? Okay, hindi na. Your promise please. Itinaas ni Loren ang kanyang kanang kamay. Pasumpa. I promise. Pinalugitan pa ni Roma ang katipan. 2 pang araw ang pinalampas bago nagpasya. Loren, tama na ang palugit. Mula ngayon ay isang malaya ng Roma ang kaharap mo. Mabuti nga at maaasikaso ko na ng husto ang ating negosyo. Pero Roma, naisip ko ring hindi ako liligaya sa piling ng isang possessive, insecure, walang tiwala sa akin at sa kanyang sarili. Iyon ang kanyang kabuuan. Alam mo bang pati si Angelo na kanegosyo natin ay pinagsilosan? Nakita pala tayo minsang naghapunan tayong 3. Mapait na sagot. Grabe. Mahigit pa sa grabe. Kung sa bagay, talagang pwedeng pagsilosan si Angelo. Oo nga, sabi ng isip ni Loren. Kahit siya, sa pakiramdam niya, ay unti-unti nang napapalapit kay Angelo. Si Angelo ay kanegosyo lamang naman natin. Gaya ng sinabi ko kanina, maibibigay ko ng lahat ng panahon ko sa business. Pwede na tayong mag-expand pa. Ikaw ang bahala. Hindi na nga nagpakita pa si Art kay Roma. Katulad din ng pagkawala ni Dan sa eksena mula nang kumuha na ang Phoenix Company ng sarili nilang abogado. Si Angelo ang napapalapit sa kanila ng husto. Totoo yata ang kasabihang pag maswerte sa pagkita ng pera ay malas naman sa pag-ibig.
Kasabihan lang yon, Roma. Kasabihan lang? Tingnan mo tayo. Parehong 0 sa love. Nakakalungkot. Namimiss mo na si Art? Well, siguro. Pero hindi naman ako ang lalapit sa kanya. Nasaan kaya siya ngayon? Pwede mong tawagan. Ayokong pilitin ang isang ayaw sa akin, Loren. May kumatok. Saka sumungaw si Pete. Bakit, Pete? Sabi ni Loren. Si Mr. Angelo na riyan. Patuloyin mo, Pete. Loren, gusto ko sanang lumabas. Magyayaya sana si Angelo. Kung magyayaya ay ikaw na lang. Maiiwan na ako. Gusto ko namang magpahinga. Matulog ng maaga. Manood na lamang ako ng tape. May bago akong hiram na pelikula. Love story? Action? Sawa na ako sa love story. Tama na yun sa mga kabataan. Kabataan ba ka mo, Loren? Hindi, para sa akin yun. Nakatawang sabad ni Angelo na nakapasok na sa office. Napasyal ka? Kasi may isang Italian na kausap ko kagabi sa Peninsula. Interesado siyang tumingin at naubusan ako ng colored brochure kaya dumaan ako rito. At yayayain ko na rin kayong sumama sa aming dinner mamaya sa Plaza Hotel. Please, count me out. Talagang uuwi ako ng maaga at magpapahinga. Saturday night, pagkaraan ng 6 na araw na trabaho, time to relax. Ako na lang ang sasama, Angelo. Daanan mo na lang ako sa bahay. Anong oras ba? 7? Sharp? 8 kasi ang dinner time. Mabuti na ang may allowance sa oras. Alam mo naman ang mga foreigners ay hindi katulad nating mga Pilipino na hindi mahigpit sa oras. Kung magkakasundo, saka na tayo mag-meeting na 3. Maagang umuwi ang magkaibigan. Iniwan na nila si Pete para magpa-overtime sa kanilang mga tao. Pagdating sa kondo ay naligo agad si Loren. Nagpalit ng damit na maluwang at nahiga agad. Talagang tutuhanin mo ang pagtulog ng maaga, Loren? Dahil talagang ang pakiramdam ko'y pagod ako. Alam mo, lumigaw lang sa akin si Angelo, sasagutin ko na kaagad. He's a good catch, Loren. Roma, nadadala ka lang sa pagre-rebelde mo kay Art. Huwag kang tumulad sa akin. Akala ko'y talagang in love ako kay Dan. Tingnan mo ang nangyari. Ang alam ko, hanggang ngayon ay si Art pa rin ang gusto mo. Pero ayaw na niya sa akin. 4 months, Loren. 4 months na kahit isang salita ay hindi siya nagpadala sa akin. Meron nga riyan mga years pero sila pa rin sa huli. Okay, iiwan na kita para makapag-relax. Magsisimula na akong mag-ayos para sa aking date. Kumindat pa siya kay Loren. Nang wala na si Roma, napatuon ang kanyang isip kay Dan. 4 na buwang walang balita si Roma kay Art. Si Dan, mahigit ng 8 buwang hindi niya nababalitaan. Maaaring nagli-live-in na sila ni Lo. Maganda si Lo. Exciting. Naaalala niyang sabi ni Dan kay Roma. Noon, nadama niya ang kirot ng damdamin sa pagka-alalang iyon. Muling sumulpot ang kirot na iyon. Pagmamahal ba iyon kay Dan na alam niyang nawala na sa kanya? Hindi, sabi ng isip ni Loren. Pagdaramdam lamang at pinalitan niya agad. Sa alalahaning iyon, naramdaman ni Loren na unti-unti ay namimigat na ang kanyang mga mata hanggang sa mahimbing na siya. Maghahating gabi na nang magising si Loren. Nakaramdam ng paggalam ng tiyan. Nilingon niya ang higaan ni Roma. Wala pa rin ito. Siguro'y napasarap na sa pagpapasyal, naisip ni Loren. Pumunta siya sa kitchen. Nag-init ng kanin at ulam. Sinigang na hipon at pritong pork chops ang nakita niya sa ref. Naghuhugas na siya ng kanyang pinagkainan nang marinig niya ang langit-ngit ng pintong bakal sa ibaba, sa gate. Pagkatapos ay ang pagpihit ng siradora nito at ang mabibilis na pagpanhik. Kabisado na niya ang mga yabag ni Roma. Pagtapat sa kitchen ay tinawag na niya ito. Roma, narito ako sa kitchen. Tumigil ang mga yabag. Bumaba pabalik ng ilang baitang at sumungaw nga ang dalaga. Hindi ka pa ba natutulog? Kagigising ko lang. Kung hindi pa ako nakaramdam ng gutom, tulog pa siguro ako. Gusto mo ba ng hot choco o kape?
ipagtitimpla kita. Tuluyan nang pumasok si Roma. Pabagsak na naupo sa silya, nakangiti. Mukhang kisaya-saya mo ah. Ano ba kako ang gusto mong inumin? Diyos na lang, pagod na pagod kasi ako. Kami ni Angelo. As a matter of fact, bakit? Saan ba kayo galing? Kumukuha siya ng yelo sa freezer. Nagdisco. Pagkakain namin ay nagkayayaan dahil nakita kami ng ilang mga kaibigan ni Angelo. Enjoy talaga ako, Loren. Sana'y sumama ka. Mabuti ngang hindi ako sumama. Kung hindi ay baka nagalit ka pa sa akin. Dahil talagang wala akong hilig dyan. Alam mo naman yon. Idinulot niya ang baso ng Diyos na maraming yelo kay Roma. Dinampot nito ang baso ng malamig na juice. Tumayo. Tara na sa itaas na lang tayo magkwentuhan. Naunang umakyat ang dalaga. Pinatay pa ni Loren ang ilaw sa kitchen. Nag-aalis na ng medyas si Roma nang pumasok sa kwarto si Loren. Nasa mesita na ang juice na nangalahati na ang laman. Ang galing palang sumayaw ni Angelo, Loren. Nakita mo sana? Simple ang indayog pero nakakaganyak. Babalik pa nga raw kami roon. Sama ka? Bahagya lamang umiling si Loren. Masaya, believe me. Makakalimutan mo ang problema mo sa ingay at mga play-up of lights. Rejuvenating talaga. Hindi ko alam na mahilig siya sa ganyang happening. Nang mag-dinner kami noon, pakiramdam ko at tingin ko sa kanya'y conservative. Yun pala'y moderno din. Sometimes, looks are deceiving. Katulad ngayon, natuklasan kong masaya at okay siyang kasama. Pag nagtagal-tagal pa ay lalo mo siyang makikilala. Nakakasama lamang naman kasi natin si Angelo sa mga business dealings. Siguro nga, I think magugustuhan ko siya. Anong magugustuhan? Wala, matulog na tayo. Inaantok na ako. At naghikab ito. Nakapagpalit na si Roma ng kanyang pantulog. Mahimbing na si Roma ay hindi pa makatulog si Loren. Parang nainis siya sa sinabi ni Roma na magugustuhan niya ang kadate. Panay ang puri nito kay Angelo bago pa nakatulog. Parang si Angelo na ang ipapalit nito kay Art. Siya? Mapapalitan ba niya si Dan? Kahit pa alam niyang talagang hiwalay na sila at hindi na magkakabalikan. Maaatim pa ba niyang magmahal sa iba? Sigaw ng isip niya. Pero teka, bakit sinabi niyang magmahal sa iba samantalang hindi naman niya iniibig si Dan? Naguguluhan na talaga siya sa kanyang damdamin. Sa kanyang katayuan ngayon, mas mabuti pa sigurong huwag na siyang mag-isip ng kahit ano tungkol sa pag-ibig. Ang aasikasuhin na lamang niya ay ang pagpapalago ng negosyo. Maagang umalis si Roma. Kailangan niyang makakuha ng fresh supply ng calf leather sa Batangas. Naiwan si Loren na kausap naman ang head tanner ng kumpanya. Humihingi ang Italy ng lime green na kulay ng pambabaing mga sapatos. Halos naubos ang buong umaga sa kanilang discussion. Pete, narinig mo ang pinag-usapan? Ikaw na ang bahala kung tama ang kulay na hiniling natin. Lalabas muna ako't gutom na ako. Sige Ma'am Loren, alanganing almusal at tanghalian kayo. Ngumiti lang si Loren. Kinuha ang kanyang bag sa drawer at lumabas na. Naghahanap siya ng taxi. Hindi na niya gagamitin ang service car nila na bagong bili dahil gamit ni Roma ang driver. Hindi pa siya gaanong sanay magmaneho nang pumara sa harapan niya ang kotse ni Angelo. Saan ang punta mo? Si Roma. Tanong ni Angelo habang bumababa mula sa kotse. Kakain na ng early lunch. Gutom na kasi ako. Tamang-tama pala ang dating ko. Talagang kukumbidahin kitang mag-lunch out. Ako o si Roma? May pasaring na tanong niya. Loren, ikaw naman talaga ang gusto kong kasama. Kaya lamang, noon ay gusto mong magpahinga. Kaya si Roma na lang ang naisama ko. Sige. Lumigid siya sa kabilang side ng kotse. Kasunod si Angelo. Binuksan ni Angelo ang pinto ng kotse at inalalayang sumakay si Loren. Nang nakasakay na sila at maimaniobra na ng binata ang sasakyan ay sa kabinalingan si Loren. Lor,
Natatandaan mo ba nung minsan nasabi ko'y marami akong gustong sabihin sa'yo? Oo, di ba napag-usapan natin ang ating mga sarili? Oo, saka business. Pero iyong talagang gusto kong sabihin ay hindi ko nasabi. Okay, let's talk about it now. Kung kulang pa ang time mula rito hanggang sa kakainan nating lugar, i-extend natin during lunch. Masayang dagdag ni Loren. Hindi ito tungkol sa negosyo, Loren. Good. Parang ang nasusukol na ako sa pag-uusap tungkol sa business. Ano ba yon? At nilingon niya ang katabi. Hindi muna nagsalita ang binata. Pakiramdam ni Loren ay iniisip nitong mabuti ang sasabihin. Parang napakahalaga. Hindi siya kumikibo. Hinihintay niyang magsalita ang binata. Loren, hindi ko gusto si Roma. Ayokong isipin mo iyon. Lalo at kakabreak lang nila ni Art. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Pilit niyang pinapaging casual ang pagtatanong. Kahit sino ang gusto mo'y wala naman akong kinalaman. Pero alam na niya ang pinupunto ng binata. Siya ang gusto nito at ramdam niyang na-excite siya. Dahil ikaw ang gusto ko. Diretsahang sabi nito saka lumingong saglit sa kanya. Angelo, hindi na ako pwedeng magmahal pa. Bakit hindi? Hiwalay na kayo ni Dan at iyon ang pinagkasunduan ninyo. Ayoko na, natatakot na ako na muling mabigo. Huwag mo akong sagutin ngayon. Basta ang mahalaga ay naipaalam ko na sa iyo ang damdamin ko. Pagkaraan ng maraming taon ay ngayon ko lamang naramdaman ang feeling na ito. Ganito pala ang ma-in love. Sinulyapan ni Loren si Angelo. Nakita niyang masaya ito. Sa kabila ng wala pa namang katiyakan sa kanya, nagniningning ang mga mata. Sa ngayon lamang niya nakita rito. Noon, isang kanegosyo lamang ang tingin niya rito. Isa ring negosyante ang pakikiharap sa kanila ni Roma. Si Roma. Kagabi lang sinabi ni Roma na kung may ipapalit siya kay Art, walang iba kung hindi si Angelo. Paano na ito ngayon? Narito na tayo, Loren. Saka lamang niya na punang nakapara na ang kotse sa parking area ng restaurang pang-Pilipino ang pagkain. Kung gutom ka nang talaga, sa Toro-Toro section na lang tayo. Pero kung hindi naman masyado, doon tayo sa main venue. Hindi pa naman ako gaanong gutom. Kanina gusto ko lamang talagang makaalis sa office. Pagkaraan ng meeting ko with the Tanners ay para ba akong hindi makahinga? Para akong nasusuffocate doon sa loob. Overwork ka na kasi. Bakit hindi ka muna magpahinga? Siguro nga'y kailangan ko. Mga ilang araw lang. Makakaya na ni Roma ang management ng business kung mga ilang araw ka lang mawawala. Saan mo ba binabalak? Sa mga magulang ko sana. Pero hahanapin nila si Dan. Pero hindi nila alam ang sitwasyon. Anong sasabihin ko? Busy si Dan sa kanyang negosyo. Angelo, pagsisinungaling iyon. Nasaan ba ngayon si Dan? Hindi ba? Talaga namang busy siya sa kanyang business? Matagal na kaming hindi nagkikita. Pero kung kilala ko siya talagang doon nakatuon ang kanyang panahon at sa babaeng iyon. May iba na siya? Please Angelo, I don't want to discuss it. Okay, kung sasabihin mong busy nga si Dan, hindi ka magsisinungaling. Ipinahahayag mo lamang ang katotohanang talagang abala siya. Siguro naman, hindi na sila magtatanong pa kung hiwalay na kayo, di ba? May point ka roon, Angelo. Gusto mong ihatid kita bukas? Saan ba ang probinsya ninyo? Sa Bulacan lang, sa isang baryo sa San Rafael. Magbabakasyon ka na? Oo, Angelo, pero huwag mo na akong ihatid. Gusto ko talagang mapag-isa. Marami akong gustong ayusin sa isip ko. Kasama na ba ang sinasabi ko sa iyo kanina, Loren? Siguro, ewan ko. Ikaw naman kasi. Tama na yung magkaibigan tayo. Magka-business. Bakit ako pa? Si Roma, Angelo, mabait siya. Very loving at maganda. Bukod pa sa sexy and smart. Hindi na uutusan ang puso. Ang ginugusto niya'y nagmumula sa kanya at hindi inuulot. Ulot? Ano yun, sabong? Napatawa si Angelo. Alam mo pala ang terms ng mga sabongero? Remember, taga Bulacan ang pamilya namin. At doon, isa sa mga libangan ng mga lalaki ang sabong.
Masarap ang pinagsaluhan nilang tanghalian at kapwa magana na sa pagkain. Hay, busog na busog ako, Loren. Ilang araw kasi akong hindi nakakain dahil sa pag-iisip kung paano ko sasabihin sa yung iniibig kita. Pero ngayong nasabi ko na'y, nagluwag na ang kalooban ko. Ako naman, sa dahilang nakapagpasya na akong magbakasyon sa amin at sa talagang gutom ako. Mahirap kasing kausapin yung mga nagkukulay ng balat dahil ang gusto nga kasi nung Italian client natin ay lime green. Sige, ihahatid na kita. Hindi na ba natin dadalhin si Roma? Nako, figure conscious ang babaeng yon. Nagda-diet na naman. Kaya nga tuwang-tuwa nang magdisko kayo. Marami raw taba ang natunaw sa kanya. Naroon na sa office factory si Roma nang dumating sila. May kausap itong dalawang prospects para raw sa Bicol. Kayong dalawa, dyan na muna kayo sa paggawaan. Pagkatapos ko sa kanila ay saka tayo magkwentuhan dito. Masayang sabi. Nang makaalis ang clients ay tuwang-tuwang nagkwento ang dalaga na nakakuha siya ng supplier ng calf leather na talagang mababa at mahusay ang quality. Sa tagal na rin nila sa negosyong sapatos ay alam na nila kung alin ang mga mabuting quality sa mga leather na nabibili nila. Next week ang delivery nila dito. Hindi na tayo mapuputulan ng supply ngayon ng balat ng baka. Ang nakakainis lang hindi ninyo ako sinama sa luncheon ninyo. Mag-isa akong kumain dyan sa karinderyang kinakainan ng ating mga manggagawa. Madalas naman tayong kumain doon at espesyal ang inihahain sa atin ni Aling Irene. Kung sa bagay, hindi na pahuhuli sa malalaking restaurant ang luto ni Aling Irene. May sasabihin sana ako sa iyo, Roma. Balak kong umuwi muna sa amin sa Bulacan. Magbabakasyon ako kahit 1 linggo lang, kung papayag ka lang naman. Bakit? May dinaramdaman ka ba? Lumarawan agad ang pag-aalala ni Roma. Wala naman. Gusto ko lang magpahinga kahit sandali. Gusto kong mag-isip kung saang direksyon ba patungo ang buhay ko ngayon. Sa pera? Totoo, hindi problema. Pero may iba pang gusto kong maisa sa ayos. Ikaw ang bahala. Nariyan naman si Angelo. Hindi naman niya siguro ako pababayaan. Talagang hindi. Habang wala si Loren ay paparituhin kitang lagi. Huwag kang mag-alala, Roma. Ngumiti nang nang-aakit ng ngiti ang dalaga kay Angelo bago tumingin sa kaibigan. Napatungo si Loren. Babae rin siya. Alam niyang nagsisimula nang mang-akit ang kaibigan. Sa lalaking kanina lamang ay nagtapat sa kanya na siya ang minamahal. Paano tatanggapin ni Roma ang katotohanan iyon? Lalayo siya para i-sort out ang kanyang problema. Pero ito na naman ang isa pa. Kung sa bagay, kung ano man ang nararamdaman niya para kay Angelo ay madaling supilin. Ang kinakatakutan niya ay ang malaman iyon ni Roma at mag-isip ng hindi maganda para sa kanya. Masisira ang kanilang pagiging magkaibigan. Hindi niya gusto iyon. Parang kapatid na ang turing niya kay Roma. Naging napakabuti nito sa kanya noong panahong kailangan niya ito. Hanggang ngayon ay hindi ito nagbabago. Loren, bakit bigla kang natahimik? Untag ni Roma. Iniisip ko kasi na kung ipagtatapat ko ngayong pag-uwi ko ang tunay na nangyari sa amin ni Dan sa mga inay at itay. Hanggang ngayon ay hindi nila alam na mahigit 1 taon na kaming nagkahiwalay ng asawa ko. Ang ibig mong sabihin, hindi sila lumuluwas para dalawin ka? Tanong ni Angelo. Maraming gawain ang itay ko. Ang inay ko naman nagtuturo pa rin sa high school doon. Nagsusulatan lang kami, Angelo. Kaya ang pag-uwi kong ito ay ikagugulat nila. Siguro nga, Loren, ay makabubuting ipagtapat mo na iyon sa kanila. Makakaluwag din iyon sa iyong isip at dibdib. Payo ni Angelo. Nang magpaalam si Angelo ay si Roma ang naghatid hanggang sa pinto ng office. May bahid pa ng dilim ang langit ay nasabas na si Loren pauwi sa kanilang lalawigan. Inuusal-usal kung paano niya sisimulang sabihin sa mga magulang ang naging buhay niya sa piling ni Dan. Naipasya niyang hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Basta pagdating niya sa bahay ay magpapahinga lamang siya.
magmemeryenda dahil hindi papayag ang kanyang inay na hindi muna siya kakain bago magpahinga at pagkatapos ay isisiwalat na niya ang lahat-lahat sa mga ito. Pagdating sa bungad ng baryo ay marami ang bumabati kay Loren na sakay ng tricycle. Kilala pa siya ng mga dating kapitbahay at kababata. Pagtapat sa kanila ay parang nanibago siya. Bagong kumpuni at bagong pinta ang bahay at maayos na maayos ang bakuran. Noon, naaalala niyang naipangako niya iyon sa kanyang mga magulang pero hindi niya natupad. Siguro swinerte sa kanilang trabaho ang mga ito at naipakumpuni ang luma na rin naman nilang bahay. Tumayo pa siya sa may tarangkahan. Tinanaw ang bahay ni na Roma. 4 na bahay mula sa kanila. Nagtatayugan na ang mga puno sa paligid niyon. Halos matakpan na ang view ng bahay. Malaki rin ang pagbabago sa pagdaraan ng mga tao. Lorena? Naku ang anak ko, napauwi si Lorena. Dio, halika. Nasa bintana si Aling Laura. Nawala at ilang sandali pa'y nasa ibaba na ito, yakap agad si Lorena sa ina. Batang ito, ang aga ha. Halika, panhik. Nasa likuran ang itay mo. Buti pala't Sabado ka umuwi. Narito kami. Inay, ang ganda na ng ating bahay. Puna niyang hindi napigil habang umaakyat sila. Abay ipinaayos na namin ang itay mo't luma na. Oh, si Dan, bakit hindi mo kasama? Bakit ba kayong mag-asaway kung pumarito hindi pa nagsasabay? Busy ka raw at nagsisimula ka ng magnegosyo. Natigilan siya. Kung ganoon, naparoon si Dan sa kanyang mga magulang, pero hindi sinabi sa kanya. Umakyat ang kanyang itay, galing sa duluhan. Tiningnan daw niya ang kanyang mga gulay na tanim. Butit na paaga ka. Kailan ka ba uuwi? Baka 5 araw akong magbabakasyon dito, itay. Pumayag ba si Dan? Susunod ba siya rito? Nako talagang kailangan ninyo ang pahinga from your work. Pa-Ingles ni Aling Laura na parang nakikipag-usap sa kanyang mga pupils. Gutom ho ako, inay. Iniba niya ang usapan. Aba Laura, pakainin mong anak mo. Pero hiyang ka naman sa trabaho ha, Loren, tumataba ka na. Ang itay nagpapatawa. Ilang taon tayo nagsusulatan lang, hindi naman ninyo ako nakita. Nakakahiya nga sa inyo, ang lapit nito sa akin hindi tayo nagkikita ng madalas. Mahirap kasi iyong nagsisimulang magnegosyo. Kalimutan mo yon, hindi mo naman kami nakakalimutan sa mga sulat mo. Pwera na lang itong nakaraang mga buwan. Siya, sumunod na sa iyong inay at aalis na ako. Mamayang gabi na tayo magbalitaan. Opo itay, mamayang gabi na lang. Sabi niya sabay usal sa sarili. Magugulat pa kayo sa isisiwalat ko. Naamoy agad ni Loren ang langhap ng tsokolate. Iba kaysa sa tsokolate sa syudad. Parang ang sarap-sarap niyon, langhap pa lamang. Nakapagpapabalik sa alaala noong siya'y kapiling pa ng mga magulang. Inay, ano bang kakainin? Ito, suman sa latik at tsokolate Espanyol. Nag-ani ang mga tiyo Berto mo ng kakao noong 1 linggo. Binigyan kami ng yari na. Mag-uwi ka, kukuha pa ako sa kanila. Wala po bang tapa at sinangag? Masarap iyon sa tsokolate. Iyon ang inalmusal namin. Wari pala'y iyon ang gusto mo. Teka't iinitin ko ang sinangag. Naupo na si Loren. Nakalimutan sandali ang kanyang problema. Inagaw ng pagkaing kinamulatan ang kanyang pansin. Nang ilapag ni Aling Laura ang sinangag at pritong tapang baboy ay parang sabik na kumain ito. Nakalimutan na niya ang kanyang inay. Talagang nagutom siya ng husto at hindi niya napansing iniwan na siya nito. Naghuhugas na siya ng pinagkainan nang magbalik ang ina sa kusina. Inayos ko na ang dating kwarto mo. Iyon ang ginagamit ngayon ni Elsa. Hindi naman yun uuwi at duty siya ngayon sa kabisera, sa ospital doon. Nagpa-practice na pala siya, inay. Kailan ba ang kanyang graduation? Sa 1 taon ay nurse ng ganap ang kapatid mo pag nakapasa siya sa pagsusulit ng gobyerno. Hindi na siya kumibo. Matulog ka at magpahinga. Aasikasuhin ko naman ang tanghalian. Tinulang manok at pritong maliliit na daing na kanduli.
Naglimas ang mga kuya mo noong 1 linggo. Dinaing ko ang iba. Kung hindi lamang sa kanyang lihim, kontento na sana siya. Parang ang preskong-presko ang kanyang pakiramdam sa pagbabalik na iyon sa bahay na kinalakihan. Sana'y naipagtapat na niya noon pa ang talagang nangyari sa kanila ni Dan. Kaya lamang naman niya hindi nagawa ay ayaw niyang masaktan ang mga ito. Nakakatuwang paghiga niya. Sa kabila ng gumugulo sa isip ay nakatulog agad siya. Dala siguro ng pagod sa pagbabiyahe niya. Nang managinip siya, si Roma at si Angelo. Galit na galit daw sa kanya ang kaibigan dahil inagaw niya rito si Angelo. Sinusumbatan siya, ahas, walang utang na loob at kung ano-ano pang masasakit na salita. Wala siyang magawa kung hindi umiyak ng umiyak. Si Angelo ay wala raw magawang gawin. Nang anyong lalapitan siya ni Angelo ay sinugod siya ni Roma at pinagsasampal. Napatili siya ng malakas. Ang tiling iyon ang gumising na rin kay Loren. Pawisan siya at ganoon kalakas ang tahip ng dibdib dahil sa pag-iyak. Bumangon siya. Nakakalungkot ang kanyang panaginip. Nai-enjoy na nga niya si Angelo. Ang pagiging mabait nito, maalalahanin at pagkamaginoo. At nasaling na nito ang kanyang damdamin nang magpahayag na siya ang tanging babaeng pinag-uukulan nito ng pagtatangi. Pero kailangan niyang putulin agad ang yayabong pangdamdaming iyon. Para kay Roma, alang-alang sa kabutihan ng kaibigan at malaking utang na loob. Lalong nanlumo si Loren sa isiping iyon. Talaga yatang wala siyang swerte sa pag-ibig. Inanalisan niya ang sarili. Kay Dan na 5 taon na naging kasama. Hindi nga ba niya ito mahal? Bakit nasaktan siya nang magsabi itong kailangan na nilang maghiwalay habang mga bata pa sila at hindi siya nito talagang iniibig? At hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sa kanya ang naging asawa. At si Angelo, nang unang makita niya ito ay magaan na ang kanyang loob. Nakadama siya ng kakaibang damdamin na hindi niya naramdaman kay Dan. At nang magtapat ito, nakatuwa sa kanya. Pero hito't noon siya may agad dahil napagtuunan ito ng pansin ni Roma matapos makipag-break sa nobyo. At iniisip din niyang baka kaya dahilan iyon kaya mabilis ito kay Angelo. Na kung ihahambing nga kay Art ay mas maraming katangian si Angelo. Bukod pa sa pareho sila ng linya ng hanap buhay. Oh, bakit nakatunganga ka sa kawalan? Kanina pa kita pinagmamasdan, Lorena. Puna ni Aling Laura. Nariyan na po pala kayo, inay. Nakaluto na kasi ako. Baka kako gusto mo nang magtanghalian. Ang himbing mo kanina nang una akong pumasok dito. 11:00 na. Busog pa ako, inay. Hintayin na lang natin ang itay. Umuuwi nga kasi kung tanghali, si Mang Deo. Ikaw ang bahala. Tatalikod na sana si Aling Laura, pero pinigil siya ng anak. Sandali lang po, inay. Bakit ba? Pumasok uli ng kwarto si Aling Laura. May itatanong po kasi ako. Kailan po nagpunta rito si Dan? Hindi ko kasi alam. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi ka na raw niya inabala dahil nga busy ka sa pagtatayo mo ng negosyo ng sapatos. Noong naparito ay parang may problema nga. Pero nang magkakwentuhan kami, sumaya na. At nangako ngang bibigyan kami ng pang-repair nitong bahay. Nagbalik nga pagkaraan ng 3 araw at binigyan kami ng 15,000. Sabi naman ng itay mo'y luluwas para magkausap kayo, pero hindi na namin nagawa. Lalo't naging kasama ako ng pilot class sa high school. Parang may problema raw. Tiyak na nagpunta iyon para magtapat dahil ipinakiusap niya ritong ilihim muna sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanila. Talagang napakabuti ni Dan. Kahit hiwalay na sila ay bukas puso pa ring tumulong sa kanyang mga magulang. Dumaan ang maghapon na nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak nilang sumugod agad nang malamang naroon siya. Pinaghandaan naman niyang talaga ang mga iyon. May kanya-kanyang sobre na siyang ipinamudmod at maagang pamasko. Sabihin ng mga ito na karamihan ay mananahi ang kababaihan. Nagbubukid ang ilang lalaki.
Pagkatapos ng hapunan ay niyaya ni Loren ang mag-asawa sa kanyang ginagamit na kwarto. May gusto po kasi akong ipagtapat sa inyo. Nakita niyang nagkatinginan ang mag-asawa at saka sumunod sa kanya. Lumupasay sa sahig si Loren. Naupo sa gilid ng kama si Aling Laura. Si Mang Dio ay sa pasimamo ng bintana. Ano bang pag-uusapan natin ha, Loren? Alam kong makabibigla sa inyo ito, Inay. Itay, pero pinagkasunduan namin ito ni Dan. Mutual po ang unawaan namin at ginawa namin para mabigyan ang aming sari-sarili ng pagkakataong makabangon sa aming pagkakamali. Loren, linawin mo ha, alam mong hindi ako mahilig sa salitang maligoy. Kunot ang noo ni Mang Dio. Kami ho ni Dan, mahigit ng 1 taon kaming magkahiwalay. Kahit noong naparito siya'y wala na kami. Nagulat ang mag-asawa. Baka may ginawa kang hindi tama, Lorena. Mabilis na sambit ni Aling Laura. Inay, pinalaki naman ninyo kaming magkakapatid sa tamang paraan. Hinding-hindi ko magagawa ang lumiko sa tama. Anong dahilan at naghiwalay kayo? Si Danbay, hindi po itay. Nakita lamang namin na talagang hindi kami compatible. Wala pong love sa aming pagsasama bilang mag-asawa. At bago mawala ang respeto namin sa isa't isa, na karaniwang nangyayari pag walang pag-ibig na namamagitan sa kasal, ay nagpasya na kaming maghiwalay. Mahabang paglilinaw ni Loren. Ipaniliwanag niyang lahat ang kanilang napagkasunduan at ang kasalukuyan niyang buhay na naunawaan naman ng mag-asawa. Nang magpunta siya rito ay magkahiwalay na kami. Hindi ko alam kung bakit pa niya ginawa iyon. Hindi po bale. Pag nagkausap ko siya, ibabayaran ko siya sa mga atraso. Nako Lorena, hindi ko maintindihan ang panahon ngayon. Pati love ay parang isinasangkalan na lamang. Para bang pati ang sagradong damdaming iyon ay kinokomersyal na rin? Napapailing si Aling Laura. Pero sa isang banda ay may advantage iyon, Laura. Kung hindi na nga sila magkakasundo pa, bakit magtitiis sila ng habang buhay na magsasama? Dulo niyon ay baka magkakasala pa sila sa isa't isa. Hindi bali sana kung katulad natin na hanggang buhay tayo'y siguradong nagmamahalan ng husto at matapat. Hus! At paano naman ako nakakasiguro na matapat ka nga sa akin? Irap ni Aling Laura sa asawa. Pakakasalan kita uli sa ating ika-25 anibersaryo sa December. Ano pa bang pagpapatunay ang gusto mo? At kung may awa ang Diyos at abutin pa tayo ng 50 taon at buhay pa, kasalan na namang umaatikabo. Nakita ni Loren ang tingin ng punong pagmamahal na namagitan sa mag-asawa at naramdaman niya ang masakit na kirot na iyon. Hindi na niya mararanasan marahil ang ibigin at magmahal gaya ng pagtitinginan ng kanyang mga magulang. Pagkuway, binalingan siya ni Aling Laura. Baka naman naghahanap ka na ng kapalit ni Dan. Wala po, Inay. Nakaukol na lamang sa papalaking negosyo namin ni Roma ang aking panahon. Isa pa yang kababata mong yan? Hindi na rin umuuwi-uwi ah. Puro sulat din at tawag na lamang sa telepono ang ginagawa sa pamilya. Sabi ni Aling Laura. Kailan ba naman sila pakakasal ng kanyang nobyo? Noon ay nagsabi na siya sa kanyang inay, pero napigil yata. Aba, baka tumanda na siyang dalaga. Hindi po, itay. Isang kanegosyo namin ang medyo nagpapahiwatig sa kanya. Mula iyon nang magkahiwalay na rin sila ni Art. Natanggap na rin ng maluwag sa loob ng mga magulang ni Loren ang nangyari at naging maayos na at masaya ang kanyang bakasyon. Pinilit niyang alising lahat ang alalahanin tungkol kay Dan, sa kanilang negosyo at kay Angelo. Binuon niya sa kanyang sarili na iiwas na siya sa binata. Pababayaan na niyang ibaling ni Angelo kay Roma ang kanyang panahon at atensyon. Siguro pagtagal-tagal ay matututo na ring mahalin nito si Roma. Hatid ng ama at ina at ng kapatid na magna-nurse si Loren nang sumakay sa bus na maghahatid sa kanya sa Maynila. Ate, dalasan mo naman ang pag-uwi mo. Oo, Elsa, bala kong sa susunod na pagbibigay ng dividendo ay bibili ako ng kotse. Inuna lamang muna naming bumili ng isa pang delivery van dahil nga medyo bumubuelo ang sapatos namin. Dalhan mo naman kami ng itay mo ng sapatos na gawa ninyo.
Inay, hanggang dito po ay may benta kami. Doon sa malaking department store sa bayan. Bumili na lamang po kayo. Abunuhan na ninyo mula sa balato ko sa inyo at babayaran ko kayo sa pag-uwi ko na mapapadalas na. Yayain mo naman si Roma kahit ba Sabado ng gabi hanggang Linggo kayo ng hapon. Opo, Itay. Pabayaan ninyo at pag-uusapan namin. Nang tumulak ang bus, ay magaang-magaan na talaga ang pakiramdam ni Loren. Welcome back, Loren. You look fresh. Tumaba ka agad sa atin. Bulalas ni Roma nang umuwi ang kaibigan. Nakapagpahinga? Ikaw ba, walang balak? Pwede ba kitang iwanan? Bakit hindi? Talaga? Anytime. Nagtatampo na nga ang mga magulang mo. Isama ko kaya si Angelo. Nangingislap ang mga mata ng dalaga. Kumusta na ba siya? Iyon ang nasabi niya dahil pinigil ang sariling usisain ito tungkol sa affair ng puso. As promised, narito siyang lagi at tumutulong talaga. Siya ang nag-i-invoice sa mga benta natin the whole week. Araw-araw siya rito? Oo naman, pero ang nakakainis, hindi man lamang nagpakita ng higit pa sa pagtingin kaibigan. Disappointed tuloy ako. Dahil si Art ang mahal mo, bakit kailangang mag-flirt ka pa sa iba? Hindi ko kasi tiyak kung mahal din niya ako, Loren. Ako'y praktikal na tao. Kung ayaw niya sa akin, hindi ko naman siya hahabulin. Kaya kong itago ang sugat ng puso ko. Wala pang 1 buwan, Roma. Maghintay ka pa. Babalik iyon. Ang tagal ninyong naging mag-on. May panghihinayangan na kayo, di ba? Hindi umimik si Roma. Nakatanaw sa malayo. At kung magmamahal ka sa iba, tiyakin mo sana ang talagang mamahalin mo. Unfair naman kahit sinong lalaki na gawin mong panakip sa lungkot na nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Salamat sa payo mo, Loren. Ayoko kasing mapagaya ka sa akin. Gusto ko'y maging happy ka sa pag-aasawa. Si Angelo. Ano si Angelo? Madali siyang mahalin. Kung liligaw lamang siya sa akin, maaari ko nang ipalit kay Art. Gaga. Nalulungkot ako sa totoo lang, Loren. Gusto ko ngang magbalik si Art. Ayokong ako ang sumuko sa kanya. Nako, Roma. Talagang yung pride mo ay hindi mo mabitiwan. Aba, ikaw na nga ang may kasalanan. Ikaw pa ang ganyan. Kasalanan ko ba yun? Gusto na niyang makapagsimulang magpamilya. Ikaw ang inaasahan niya. Tapos mas pinili mo pa ang ating negosyo. Pwede namang pagsabayin ang pagpapamilya at pag-aasikaso sa business. Naririto ako. Walang inconvenience sa buhay dahil nag-iisa. Kung ipagkakatiwala mo sa akin habang nag-a-adjust kayo sa bagong buhay ninyo. Ngayon pa, huli na. Tama ka, kasalanan ko. Naging pabigla-bigla ako. Hindi pa huli. Maghintay-hintay ka lang. Babalik si Art. At pag nagbalik siya, pakasalan mo agad. Tumingin si Roma kay Loren. Nangingislap ang mga mata sa luha. Saka pa biglang yumakap kay Loren. Nabasa ang balikat nito sa pagsubsob doon ni Roma. Maagang umuwi si Roma ng hapong iyon. Iniwan niya si Loren dahil may darating pang client. Gusto raw niyang mag-isip kaya umuwi ng una kaysa sa kaibigan. Dakong hapon nang dumating si Angelo. Masaya ang ngiti nito nang makita siya. Salamat at nakabalik ka na. I really missed you. Nag-enjoy ako ng husto sa amin. Ganoon ko na pala kamiss ang mga parents ko at mga kapatid. Mapapadalas ngayon ang uwi ko. Si Roma, nasaan? Umuwi? Masama ang pakiramdam? O pinagbabayad lang ako ng atraso ko? Gumagante. Nagtawa siya. Ayaw niyang mahalata ni Angelo na ngayon ay naaapektuhan na siya. Iiwan mo na naman ako? Angelo, hayan ka na naman. Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo? Sorry. Hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili ko. Ganoon daw talaga ang nagmamahal. Kung maaari, sa lahat ng sandali, ay nakikita ang kanyang mahal. Angelo, please. Okay, hindi na. Pero, pwede bang maghapunan tayo? Maghihintay si Roma. Nangako akong uuwi ng maaga. Ihahatid kita. Ikaw ang bahala.
Maghihintay na lang ako rito sa paggawaan. Nai-enjoy kong panoorin ang pagbubuo ng mga sapatos. Nang lumabas si Angelo, ipinagpatuloy ni Loren ang pagre-record ng mga orders na tinanggap niya para sa araw na iyon. May naramdaman siyang kaluskos sa may dako ng pinto. Nag-angat siya ng mukha mula sa pagkakatungo. Nagulat pa siya nang si Dan ang nakita niyang nakatayo sa bungad ng pinto, nakatitig sa kanya. "Kumusta ka na, Loren? Ang tagal nating hindi nagkita." Nasa tinig ba nito ang pananabik o naipagkamali lamang niya dahil siya'y nakakadama ng ganoon para kay Dan? "Mabuti. Halika, tuloy. Bakit ngayon ka lang napasyal uli?" Tumayo siya dahil hindi talaga niya alam ang gagawin. Para siyang teenager na may bisitang crush naman talaga niya. "Dahil bihasa na naman kayo ni Roma sa pakaliwat pakanan ng business, hindi na ako kailangan. Saka inaasikaso ko rin naman ang negosyo ko." Tumuloy si Dan. Nakaupo na ulit si Loren kaya naupo na rin siya sa silyang nasa harapan ng desk ng asawa. "Galing ako sa amin. Isang linggo akong nagbakasyon doon. Alam mo bang ngayon lamang nila nalaman ang tungkol sa paghihiwalay natin? Nagpunta rin ako. Gusto ko kasing malaman kung ano ang reaksyon nila sa akin ngayong hiwalay na tayo. Pero naramdaman kong wala ka pang sinasabi sa kanila, kaya hindi na rin ako nakapagsalita sa kanila. Salamat nga pala sa ipinahiram mo sa kanila. Babayaran kita, Dan." Pinuksan ang drawer. Kinuha ang kanyang personal checkbook. Hinagilap ang ballpen. "Loren, huwag." Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Loren na may hawak na pen. "Bigay ko sa kanila iyon. Sa loob ng panahong ipinagsama natin ay wala man lamang ako naibigay sa kanila. Magdaramdam ako kapag isinauli mo ang halagang iyon. Pero 15,000 iyon, Dan. Nakakahiya. Ako ang dapat na magbigay sa kanila dahil ang business namin ni Roma ay maunlad na." Giit ni Loren. "Magkaibigan tayo, hindi ba? Para ko na ring mga magulang, ang itay at inay. Pabayaan mo na, pagbigyan mo na ako, Loren. Baka isang araw ay ako naman ang mga ilangan ng tulong. Hindi ako mag-atubiling lumapit sa iyo." Hindi na inalis ni Dan ang pagkakapatong ng kanyang palad sa kamay ni Loren. Bumaba doon ang tingin ni Loren. Napansin ni Dan. Napapahiyang mabilis na inalis ang kanyang kamay. Nakita ni Loren ang biglang pamumula ng mukha ni Dan. Lihim siyang napatawa. Ngayon, hindi na niya mawari ang kanyang damdamin para sa dating asawa. Nang marinig nila ang tatlong sunod na pagbusina ng kotse, napapitlag si Dan. "Dan, bakit? May kasama ka ba?" "Oo, Loren, si Lo. May pinuntahan kami sa dako riyan at nakiusap ako sa kanyang dadaan rito para madalaw ka." Tumayo na si Dan. "Aalis na ako. Pag may time ako ulit, dadaan ako rito. Gusto ko ring makita si Roma." May kumurot sa kanyang dibdib, ang isang bahagi ng kanyang puso. Gusto na sana niyang maiyak. Akala pa naman niya kanina, kaya naroon si Dan ay dahil nananabik ito sa kanya. Namahal din pala siya nito after all. Iyon pala'y mali siya. Kasama nito ang babaeng noon pa siguro ipinalit sa kanya. Gusto sana niyang itanong kung magka-live-in na ang dalawa, pero baka bumigay ang kanyang tinig. Ipinagkanulo siya ng kanyang damdamin, kaya tumayo na rin siya. "Ihahatid kita sa labas, Dan." "Lor, si Lo ay..." Lumapit sa kanila si Angelo. "Loren, aalis na ba tayo?" "Hindi pa, Angelo. Siya nga pala. Meet Dan. Ang dati kong mister." Saka tumawa siya. Mabuting lumapit si Angelo at nawala ang nagbabantang mga luha sa kanyang mga mata. "Pare." Iniabot ni Dan ang kanyang kamay kay Angelo at nakipagkamay. Saka tumingin siya kay Loren. Nakuha agad. Nakuha agad ni Loren ang ibig sabihin ng tinging iyon. Bahagya siyang tumango. Parang pag-aamin na si Angelo ay katulad din ni Lo sa kanya. "Angelo?" Pinalambing pa niya ang kanyang boses. "Hintayin mo na ako sa office. Ihahatid ko lang si Dan sa labas, sa kanyang kotse."
Sige. Wala silang kibuan hanggang sa makalabas na sila sa pinto ng office. Nakaparada na sa hindi kalayuan ang kotse. Sige na Loren, baka mainip si Angelo. Okay, kailan ka babalik para masabi ko kay Roma? Bahala na. Silo kasi maraming kapretsyo. Hindi ko alam kung kailan ako malilibre. Sige, aalis na kami. Dan? Lumingon si Dan. Maraming salamat sa regalo mo sa mga itay. Hindi man lamang nagsalita ito at nagmamadali nang sumakay sa kotse. At takot pa pala sa na iyon na isaloob ni Loren. Matamlay na siyang nagbalik sa office. Nakaupo si Angelo sa silya sa harapan ng kanyang executive desk. Nakangiti sa kanya. Sige Angelo, uuwi na ako. Matapos magbilin kay Pete ay lumabas ang dalawa. Wala siyang kibo. Nakikiramdam lamang si Angelo. Tumatakbo na sa kahabaan ng EDSA ang kotse nang untagin siya ng lalaki. Ngayon lang siya dumalaw sa iyo mula nang maghiwalay kayo? Hindi naman. Noong nagsisimula kami, tinulungan niya kami ni Roma. Pero nang maayos na ang takbo ng negosyo ay nawala na siya't sukat. May lo na kasi siya. Lo? Madalas niyang kasama yon noong magkahiwalay na kami. Hindi ko lang matiyak kung may kinalaman ang babaeng yon sa aming break-up. Sabi mo'y mutual. Ibig sabihin ay pinagkasunduan ninyo at wala pa nga kamong pag-ibig iyong pagsasama. Kaya ko lang nabanggit ay nagtanong ka kung sino si Lo. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Si Dan ay isang nakaraan na lamang sa buhay ko. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Si Roma. Malungkot siya, Angelo. Nabigla siya sa pakikipagkalas kay Art. Pero napakataas naman ang kanyang pride para siya ang sumuko sa nobyo. Madalas na ang pride na pinaiiral ay nagiging dahilan ng habang buhay na lungkot. Sana naman ay hindi makatiis si Art at magbalikan sila. Loren, generally, mas mataas ang pride ng mga lalaki. Ikaw rin ba? Ewan ko. Hindi pa kasi nangyari sa akin ang ganun. Pero para sa babaeng mahal na mahal ko, kahit ano'y gagawin ko, Loren. Lalo't nakataya ang kaligayahan namin pareho. Gusto ko sana silang tulungan, Angelo. You're going to play Cupid, ha? Parang ganun na nga. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Gusto mong tulungan kita? Napatingin si Loren kay Angelo. Nakita niyang hindi naman ito nagbibiro. Anong gagawin ko? Natin, Angelo. Tiyakin mo lang na magkakasundo nga sila. Teka, pabayaan mong pag-isipan ko. Bukas itatawag ko sa iyo sa office mo. Nawala ang katamlayan ni Loren. Nagbalik ang kanyang sigla. Nakalimutang pansamantala si Dan at si Lo. Hanggang sa bumaba sila mula sa kotse ng binata, ay masaya na si Loren. Tulog na tulog si Roma nang dumating siya. Hindi na niya ginising ito. Lumabas siya at pumunta sa kitchen. Titiyakin niyang may mahahapunan sila ng kaibigan. Nagluto naman pala ito. Corn beef na ginisa sa sibuyas, saka cram at asparagus soup. Nakita pa niya ang lata ng Campbell soup na bukas at wala ng laman. Nagbalik si Loren sa kwarto. Kumuha ng pantulog at pagtuloy sa banyo, naligo. Nang lumabas siya'y himbing pa rin ito. Minabuti ni Loren kumain na. Ininit ang sopas. Nagsandok na at kumain. Pagkatapos ng beauty rituals ni Loren, ay nahiga na rin siya. Nagbalik sa alaala si Dan. Naroon na naman at sumingit ang kirot na iyon na parang bumabasa sa kanyang lalamunan. Pilit niyang inalis. Ibinaling kay Angelo at ang gagawing pagtulong nito para magkabalikan sina Roma at Art. Pagkatapos naibulong niya. Pag naisaayos nila ang dalawa, magpapakasal na ang mga ito. Hindi na rin pagbabalingan ni Roma si Angelo at tiyak niya mangungulit sa kanya ang binata. Bakit ba siya ang nagustuhan nito? Bakit naman hindi? Maaari nga siguro. Para naman may makasama siya sa kanyang pagtanda. Pagtanda? 27 pa lamang siya, naisip ni Loren. Hindi na muna niya pag-iisipan yon.
Si Roma at si Art muna ang kailangang maisalba nila ni Angelo. Si Roma ang nakasagot sa pagtawag ni Angelo. "Loren, si Angelo." Saka iniabot nito kay Loren ang phone. Nag-usap ang dalawa. Pangiti-ngiti si Loren, nakatingin sa kanya at nagmamasid si Roma. Nang ilapag ni Loren ang phone ay nagtanong agad ang dalaga. "Bakit daw?" "Wala, may kinumpirma lamang sa akin tungkol sa kotseng gusto kong bilhin. Akala ko'y nanliligaw na sa iyo. Magiging magkaribal pa tayo." Saka tumawa ng malakas. "Sira, kung ano-ano ang iniisip mong babae ka." "Honest, Loren, kung talagang hindi kami magkakabalikan ni Art, pipilitin kong makuha ang pagmamahal ni Angelo. Pwede ba? Saka na natin pag-usapan yan. Kung talagang hindi na nga magbalik si Art, pero malakas ang kutob kong one of these days ay magkikita kayo at magkakasundo." Lingid kay Roma ay nakabuo na ng plano ang dalawa nina Angelo at Loren. Iyon ang pinagkasunduan nila sa phone. Si Angelo ang bumuo ng bala kaya oo lang ng oo si Loren nang magkausap sila. Isang umaga, nakapaligo na si Roma ay hindi pa nagbabangon si Loren. "Hindi ka ba pupunta sa office?" "Wala naman gaanong trabaho ngayon, Roma. Pwede bang mamaya na lang ako papasok? Mabigat ang pakiramdam ko." Lumapit si Roma sa kaibigan. Dinama ang noo at liig nito. "Wala ka namang lagnat ah. Baka sisipunin ako. Ipapahinga ko na muna. Ikaw ang bahala." Nang makaalis si Roma ay mabilis na nagbangon si Loren. Naligo at nagbihis. Ilang sandali pa ay dumating si Angelo. Magkasama na silang umalis. Gulat na gulat si Art nang makita si Loren papasok sa kanyang private office. Kasunod nito ay si Angelo. "What bring you here this early, Loren? May nangyari ba kay Roma?" Lumingon si Loren kay Angelo. Nagkaintindihan sila. Talagang may pagtingin pa ang binata kay Roma. Buo pa ang pagmamahal niyon sa kanyang kaibigan. "Walang nangyari kay Roma, Art. Kung hindi, may sakit lang siya." "Loren?" "Sa puso, Art." Nakatitig lang si Art kay Loren. Worried. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Art. May gusto akong itanong sa'yo. Mahal mo pa ba si Roma o hindi na?" "Break na kami. Napagkasunduan na namin iyon." "Hindi mo ako sinagot eh." "Kung oo, mahal ko pa siya. Ano? Dahil mahal na mahal ka pa rin niya? Nahihirapan na siya, Art. Matigas lang ang kanyang ulo. Ayaw pang sumuko." "Bakit kayo na pa rito?" "Gusto naming mag-reconcile kayo, pare." Sumagot na si Angelo. "Dahil sayang ang pag-ibig ninyo, sayang ang kaligayahan na mapapasa inyo kung hindi kayo magtitikisan. Hindi ko alam kung paanong approach ang gagawin ko. Maniwala kayo. Ilang ulit kong tinangkang puntahan siya. Mag-sorry, pero nananaig ang hiya ko." "Ang pride," sambit ni Loren. Hindi siya pinigil ni Art. Ibig sabihin talagang pride ang pumipigil sa binata para makipagbalikan kay Roma. "Kung kami ang gumawa ng paraan, pare. Basta, tiyak na magkakasundo kami. Game ako, pare. Ngayon na natin gawin." Pakiusap ni Art. "Aba, ano pang hinihintay natin?" Apurado ang dalawang lalaking ito. "Sige, ngayon na nga." "Loren, sa palagay mo ba'y sumama si Roma kay Angelo? Paano kung umayaw siyang makipagtanghalian kay Angelo?" Napatawa si Loren. Parang takot na sabik na hindi mawari ang binata. Talagang love nga ito ang kanyang kaibigan. Darating sila, makikita mo. Si Roma pa? Basta sa masarap na pagkain ay sasama yon. Lalo't isang kaibigan ang nagyaya. Nasa paboritong restaurant ng magkaibigang Roma at Loren ang dalawa. Doon ang pinag-usapan nilang tagpuan. Pumili ng isang medyo tagong pwesto si Loren. Ubos na ang order nilang kape at tumitingin na si Loren sa menu card nang makita niyang papasok ang dalawa. "Huwag kang lilingon, Art. Nariyan na sila." Nakita ni Loren na napatuwid ng upo si Art at rumehestro ang pag-aalalang lalo sa mukha.
Ibinaling niya ang tingin sa kaibigan na masayang nakikipag-usap kay Angelo habang iginaguide ng binata ito palapit sa kinaroroonan nila ni Art. Nang tumingin sa kanya si Roma ay kinawayan pa ni Loren ito. Ilang hakbang na lamang ang layo ni Roma sa kinalalagyan ng kaibigan nang mapuna ang lalaking kaharap ni Loren. Napakunot si Roma. "Ang tagal nyo?" sumbat ni Loren. Lumingon na si Art sa dalaga. Napatda si Roma. Hindi malaman kung uurong pa o uupo na nga. Tumayo si Loren. Dinukwang si Roma at iniupo sa silyang nasa kanan ni Art. "Roma, niyaya ko rin si Art. Alam kong marami kayong pag-uusapan. Kaya lilipat kami ni Angelo ng mesa. Mamaya na tayo magkita-kita uli pagkatapos kumain." "Pero, Roma, kami ni Loren ang abay." Tumingin si Roma sa kaibigan. Parang napapasak lolo. "Roma, di ba napag-usapan na natin na pag nagkasundo na kayo ni Art ay kasalan agad? Kaya isama na ninyo ang preliminaries para sa kasalan." Kumapit na si Loren sa bisig ni Angelo. Naghanap sila ng pwesto. Yung tanaw sina Roma. "Pwede ba, Angelo? Umorder ka na? Gutom na akong hindi ko mawari. Parang hinahalukay ang tiyan ko." "Sa tensyon, Loren. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng ganyan. Baka akala mo, ako rin." Umorder sila. Habang hinihintay ang pagkain ay nakatanaw si Loren sa lugar ng dalawa. Nakatungo si Roma. Marahil ay nakikinig sa mga sinasabi ni Art. Maya-maya ay may dinukot sa bag. Panyo. Pinapahid sa mga mata. Umiiyak ang kaibigan ko. Siguradong ayos na sila. Makakahinga na ako ng maluwag. Wala na namang ibang kapupuntahan yun, Lor. Humanda na tayo sa panregalo. Hahanda na rin ako sa pagmamanage ng office habang nasa honeymoon sila. Basta, kailangan mo ako, Lor. Darating ako. Nang dumating ang kanilang pagkain ay pansamantalang nakalimutan na nila sina Roma at Art. Hinarap ang masarap na Chinese dishes na inilapag doon ng waiter. Wala silang kibuan. Nakatuon talaga ang pansin sa masarap na pagkain. Nagkakape na sila nang tumayo si Art. Nakita ni Loren na inalalayan nito sa pagtayo rin si Roma at lumingalinga ang dalawa. "Angelo, hinahanap na nila tayo," sabi ni Loren sabay taas ng kamay para makita sila. Lumingon si Angelo. "Tingnan mo, masayang-masaya na sila. Nagkasundo na." Tuwang sambit ni Angelo. "Magbayad ka na, Angelo. Palagay ko'y ihahatid mo na ako sa office." Lumapit si Roma kay Loren at niyakap ito mula sa likuran. "Darling, salamat ha. Sa iyo rin, Angelo." Ipinatong ni Art ang kanyang mga palad sa balikat ni Angelo. "Pare, salamat. Makakaganti rin ako sa inyo ni Loren. At pagkatapos ng kasal, humanda pa kayo at kayo ang ninong at ninang." "Art, ano ka ba? Sobra ka naman. Hindi pa nga tayo nakakasal, nag-iisip ka na agad ng binyagan." Kung ang apat na pumasok kanina sa restaurant na iyon ay punong-puno ng tensyon, ngayon ay masasaya at puno ng buhay ng magsilabas. "Loren, Angelo, hihiramin ko muna itong darling ko. Mamamasyal kami sa katanghaliang tapat. Marami pa kaming pag-uusapan." "Ikaw na muna ang bahala sa office, Loren. Alam ko na yan. Nung binabalak pa lamang namin ito ni Angelo. Sige, lakad na kayo." Madaling naiayos ang lahat. Sa Christ the King Church ang wedding. Sa EDSA Plaza ang reception. Si Loren at si Angelo ang mag-aasikaso sa printing ng invitation at ang pag-i-schedule sa simbahan. Patungo sila sa simbahan. Ipinarada ni Angelo ang kotse sa malawak na parking area roon. Saka magkasabay silang magpunta sa office sa tabi ng convent. Kakatok si Angelo nang biglang bumukas ang pinto ng outer office. Palabas si Dan, kasunod si Lo. Nagulat pa ito nang makita si Loren. "Loren? Paalis na kayo?" Nakabawi agad si Loren sa pagkagulat. Pangiting bumati. "Oo, sige." Pinadaan muna nila ni Angelo ang dalawang lumalabas, saka sila pumasok. Hindi sila pansin ng clerk na may isinusulat pa. "Edna, kailan mo pinababalik yung dalawa?" Usisa ng isa sa tatlong naroroon na nagsusulat.
Mamayang hapon, may inaasikaso pa si Father, a case of church annulment. Kung ganon, inaasikaso ni Dan ang pagwawalang bisa sa kanilang kasal nang hindi pa siya sinasangguni. Iyon agad ang pumasok sa isip niya. Loren, ready na yung miss? Untag ni Angelo sa kasama. Nakapag-schedule sila. Nagbayad si Angelo. Paglabas nila'y pilit na pinasisigla ni Loren ang sarili para hindi mahalata ni Angelo na ang loan na iyon ang dahilan. Wala nang iba pa. Alam mo, Lor, believe ako sa inyo ni Dan. Kahit na nagkahiwalay kayo ay nananatili pa rin kayong in good terms with each other. Oo naman, magkaibigan na kami. Kilalang kilala na niya ako at ganun din naman siya sa akin. Mahiwaga ang love, Lor. Isipin mong ang isang katulad mo, maganda, matalino, mabait ay hindi minahal ng husto ni Dan. Samantalang ito ako, hopelessly in love sa iyo. Pailing si Angelo. Please, Angelo, ayokong pag-usapan yan. I'm sorry. Si Angelo ang kinahalataan ng talagang pananamlay hanggang ihatid siya sa office. Hindi na nga pumasok ito, inihatid lang siya. Roma, dapat na i-orient mo na si Art sa ating negosyo. Makakasama na natin siyang lagi, di ba? Pinag-usapan na namin yan. Hindi rin naman siya mai-involve dito dahil siya ang tuwirang nag-aasikaso ng kanilang family business. Sabi niya, ito'y sa akin. Bahala ako rito, kaya wala tayong problema. Kung paano noon ay, ganun din sa susunod pang panahon. Ang maiiba nga lamang ay ang apelyido ko dahil sa halip na Roma Rodriguez ay magiging Roma Galvante na. Kahit na, kailangan din niyang malaman ang nature nitong shoe manufacturing. Pabayaan mo, bibigyan ko siya ng seminar pagkatapos ng honeymoon. Not before, not during ha? Saka masaya silang nagtawanan. Nakita ko pala si Dan kahapon, kami ni Art. Alam mo namang pareho halos ang kanilang business. Construction. Binigyan ko ng invitation. Bakit pa? Isasama na naman niya ang antipatikang Lo na yon. Hey, nagsisilos ka pa ba? Hindi oy, talaga lang ganun ang dating sa akin nung babaeng yon. Naroon na yon, saka hindi naman siguradong dadalo si Dan. Hindi ko nga pala nasabi sa yung pakakasalan din niya ang babaeng yon, Roma. Ano? Sinabi ni Dan sa'yo? Abay, kasal pa kayo. Hindi pwede yon. Pinapaanal na niya ang aming marriage. Ha? Ganun na ba talaga siya katindi? Pabayaan mo siya. Wala na naman akong hahabulin sa kanya, Roma. Malapit ko na siyang makalimutan. Kagabi ay magkausap kami ni Angelo nang wala ka pa dahil nag-asikaso ka ng shipment sa States. Oh? Nabanggit niya sa akin na nanliligaw pala siya sa'yo. Pero para naman daw hopeless na siya. Ayoko nang masaktan, Roma. Nako, kung nagkataon pa lang hindi kami nagkasundo ni Art, aalimbungan ko siya. Ganong sa iyo pala siya in love. Sabi ko nga sa kanya, kaunti pa lang masira ang friendship natin dahil talagang siya ang target ko after Art. Gaga, ginagawa mo lang iyon noon para makalimutan si Art. Alam ko yon. Inisip ko rin iyan noong unang makita natin si Angelo. Pero ayoko nang magkamali. Ang kumapit sa isang iniisip kong makakapitan gayong hindi ko naman mahal. Madaling mahalin si Angelo, Loren. Huwag na nating pag-usapan yan. Isentro muna natin ang lahat sa iyong kasal. Isang linggo tayong hindi magkikita. Hindi bale, babawi ako pag ako naman ang nag-asawa uli. Loren, joke only, ikaw naman sakay agad. Magandang-maganda si Roma sa kanyang all-lace wedding gown. Gaya ng nakalagay sa invitation, si Loren ang maid of honor, si Angelo ang best man. Nang lumalakad na ang entourage patungong altar, nasulyapan niya si Dan kasama nga si Lo. Magkatabi ang dalawa. Ibinaling ni Loren ang tingin sa kabilang bahagi ng simbahan. Nang matapos ang kasal ay kabi-kabilang batian ang sumunod. Napansin na lamang ni Loren na nasa tabi na niya si Dan. Loren, ang ganda mo. Mas maganda ka pa ngayon kaysa noong ikasal tayo. Bulong nito. Tumigil ka, Dan.
Nakakahiya sa makakarinig. Tapos na tayo, Dan. Saka nagmamadali niyang nilayuan ito. Lor, saan ka pupunta? Kasunod na siya ni Loren. Hinawakan niya sa siko ang babae. Hayon ang kotse ko. Tayo na sa reception. Mauna na tayo at nasa kotse ko ang maraming regalo. Walang kibo siyang sumama kay Angelo. Nakita kong magkausap kayo ni Dan kanina. Pwede ba? Huwag nating pag-usapan yon. May kasama na'y gusto pa yata akong bulahin. Okay. Wala nang sinabi ito hanggang sa makarating sila sa pagdarausa ng resepsyon. Nang matapos pa ang ilang rituales ay tumalilis na ang bagong kasal. Sumunod si Angelo na siyang napakiusapan ni Roma na maghahatid sa kanila sa airport patungong Hong Kong. Naiwan si Loren na mag-aasikaso sa tulong ng mga magulang ni Roma na sa mumunting kailangan pa sa resepsyon. Hapon na nang matapos ang kainan. Pagod, malungkot na umuwing mag-isa si Loren. Diretso siya sa bedroom sana nang may mapansin siya nakaluskos sa kusina. Sa dining area, baba ulit si Loren para sinuhin kung ano at sino yung lumika ng mga kaluskos. Napatda siya. Si Dan ang naroon at ang kapatid nito, ang kanyang bayaw, si Kuya Andy. Kumusta ka, Loren? Bati ni Andy sa hipag, nilapitan at hinalikan sa noo. Mabuti. Anong ginagawa ninyo rito? Sino ang nagbigay sa inyo ng permisong makapasok dito? Maigting ng bahagya ang kanyang pagsasalita. Si Roma. Si Dan ang sumagot. Ibinigay niya kanina sa akin ang susi. May gusto kasi akong linawin sa iyo. May receiving room sa itaas. Huwag na, Loren. Dito na lang tayo mag-usap habang nagkakape si Andy. Walang kibong kinuha ni Loren ang wrestling kettle. Nilagyan ng tubig at isinalang. Saka naglagay ng 3 mugs sa mga platito at inihain sa 2 lalaki. Ang isa ay para sa kanya. Nang matimplahan na nila ang kani-kanilang kape, ay si Loren ang nagsimula. Gusto kasi niyang malaman agad kung ano ang sadya ng dalawa. Baka may kailangan siyang asikasuhin para sa annulment at nahihiya lamang na magpuntang mag-isa roon si Dan. Ano bang pag-uusapan natin, Dan, Kuya Andy? Tungkol kay Lo. Sagot ni Andy. Alam ko na, handa akong lumagda sa anumang papeles para sa aming church annulment, Kuya. Church annulment? Kumunot si Dan. Alam ko namang inaasikaso mo na. Kahit nga ngayon ay pakasal na kayo ni Lo, ay wala kang maririnig sa akin, Dan. Nagkaintindihan na tayo. Nahati na ang lahat ng ating conjugal properties. May kakailanganin pa ba ako? Teka. Awat ni Andy. Lumalabo eh. Hindi yata tayo nagkakaintindihan. Kuya, madali akong kausapin. Dahil ba may Angelo ka na? Sarcastic ang tono ni Dan. Mabait si Angelo, maginoo at kanegosyo pa namin ni Roma. Nilagyan niya ng pagmamalaki ang himig ng pagsasalita niya. Nako, lalong lumabo. Tinapik ni Andy ang kanyang noo. Patirik ang mga mata. Gusto mo siya ganon? Kung nagkamali ako noon, ngayon ay tinitiyak ko sa iyong hindi na. Tumayo si Dan. Binalingan ang kapatid. Kuya, tara na. Mag-aaksaya lamang tayo ng pagod at panahon dito. Teka muna. Hindi pa naman alam ni Lorena ang talagang sadya natin. Pwede ba maupo ka muna at huwag kumibo? Naupo si Dan, madilim ang mukha. At ikaw, Loren, nakatatanda pa rin ako sa iyo. Hindi pa dissolve ang kasal ninyo, kaya may karapatan pa akong magsalita sa inyo. I'm sorry, Kuya, nabigla ako. Hinging paumanhin ni Loren. Ngayon, ang tungkol kay Lo, si Lo ay Mrs. ko, Loren. Napanganga si Loren. Alam mong Guam-based ako. Namit ko si Lo sa New York at doon din napakasal. Ngayon, gusto niyang dito na kami magpermi sa Pilipinas. Kaya inaasikaso kong lahat ang aming business sa Guam na mailipat ang main office dito at branch na lamang doon. Huminga si Andy na parang napagod sa pagsasalaysay. At habang narito ang hipag ko, ako ang nag-aasikaso sa kanya. Pagpapatuloy naman ni Dan. Kaya lagi kaming magkasama ay sa dahilang kami ang nag-aasikaso sa
Philippine end ng inililipat na business. Pero nakita ko kayo sa simbahan at sabi ng clerk, annulment ang inaasikaso ninyo. Bulalas ni Loren. Annulment? Nako Loren, mali. Talagang hinihintay ko lang na makapag-settle sila kuya rito at manliligaw uli ako. Manliligaw? Oo Loren, sabi ni Andy. Sa babaeng talagang karapat-dapat kay Dan. Na-approve naman sa aming lahat. Sino? Sino siya? Parang may bumabara sa lalamunan ni Loren nang magtanong. Ikaw, may iba pa ba? Si Dan ang sumagot. Ngiti-ngiti. Pero Dan, kasalanan mo eh. Ngayon ay may iba na yata si Loren. Sabi ni Andy. Over my dead body, kuya. Ano ba ito? Niloloko ba ninyo ako? Hindi ako sasama rito para manloko, Loren. Napatigil si Loren. Hindi niya napigil ang pangingilid ng luha. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa magkapatid. Loren, may Angelo ka na ba? Malungkot na tanong ni Dan. Kung talagang siya ang mahal mo, hindi mo na ako mabibigyan ng pagkakataon. Aalis na kami. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Loren. Napahikbi. Napalapit si Dan sa asawa. Kinabig at isinandal sa kanyang dibdib. Sagutin mo ako, Loren. Hindi ako magiging hadlang sa kaligayahan mo. Kung hindi mo ako maiibig ay lalayo ako. Ako na lang ang mag-aasikaso sa branch sa Guam. Ikaw ang hindi nagmamahal sa akin. Pasigok-sigok na pahayag ni Loren. Sinabi mo noon na mahirap na magpatuloy tayo ng pagsasama ng walang pag-ibig. Nagkabiglaan lang kamo tayo. Iyon talagang damdamin ko noon, Loren. Pero nang mapalayo ka sa akin, nang makita kong maaagaw ka na ng iba, nasaktan ako. Hindi na ako mapalagay, hindi makakain, hindi na makatulog. Nang dumating si kuya, niyaya ko siya rito. Gusto kong malaman mong si Lo ay hindi ko girlfriend. At gusto ko ring magsabi na gusto kong manligaw uli. Magsimula tayong muli. Dan, saka yumakap siya ng mahigpit sa asawa. Iiwan ko na kayong dalawa. Mag-usap kayong mabuti. Naghihintay na sa akin si Lo sa hotel. Kuya Andy, sandali muna. Huwag mo nang iwan si Dan. Nang tumira ako rito ay mag-isa ako. Ayaw kong abusuhin si Roma. Saka, pagod na pagod ako dahil sa kasalan. Gusto kong magpahinga para rin ma-sort out ko ang aking isip at damdamin. Sige, nakapaghintay nga ako ng maraming araw. Bakit hindi ang isang linggo? Ngayon pang tiyak kong love mo rin ako, Loren. Bumitiw na rin siya sa pagkakayakap sa asawa. Aba, anong isang linggo lang? Manliligaw ka pa? Ano? Mag-asawa naman tayo ah. Protesta ni Dan. Kuya Andy, testigo ka nang sabihin niyang magsisimula kaming muli. Sabi pa niya, liligawan niya ako. Danilo, tama si Loren. Manligaw ka uli. Pag nabasted ka pa, ikaw na siguro ang pinakamahinang lalaking nakilala ko. Nagtatawang sabi ni Andy. Inakbayan na ang kapatid. Loren, hanggang wala si Roma, gusto kong sa office na muna tayo makikita, Dan. Pwede ka nandun manligaw. Si Angelo, Loren? Tanong ni Andy na nag-worry agad. Kuya, si Roma na ang bahala doon. Si Angelo ang naghatid sa airport sa mga bagong kasal kanina. By now, ay alam na niya ang score. Ang bruha? Nagtatawa si Loren. Nakaganti agad sa kanya ang kaibigan dahil sa ginawa niya para sa kanila ni Art. Umalis ang magkapatid. Nang isara ni Loren ang pinto ng kondo. Alam niyang sa lalong madaling panahon ay mabubuksan na ang pinto para sa kanyang kaligayahang naputol ng sandaling hindi pagkakaunawaan.